I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Papurihan po natin ang Diyos sa umaga na ito. Awitan po natin siya. Tunay nga na siya ang Diyos na dakila and He is glorious. Amen. Praise God. Praise the Lord Jesus. Ulitin po natin. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder.
glory, Lord. We will declare, Lord Jesus, who you are, Lord God. Glory, glory to the name of Jesus. Lahat ng pagdakila ay para sa aming Panginoong Jesus. Glory to your name, Lord God. Panginoon, sa umaga po na ito, ang aming pong nais ay manatili sa iyong presensya, Lord Jesus. And as we stay in your presence, may we glorify your name, Lord God. At Panginoon, sa oras din na ito, kami nagpapasalamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo na dumanak, Lord God. Lord, we thank you for the blood of Jesus. The blood of Jesus that cleanses us. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming mga pusong makasalanan, it is your blood that cleanses all our sins. So, Lord God, we thank you and we just want to glorify your name, Lord God. Thank you, Jesus. Glory to his name. Glory to his name.
angels
holy. And as your children, may we continue to live a holy life, acceptable to you according to your words, Lord God. Lord, this is our act of worship. The greatest act of worship we could ever give is to live a holy life. So Lord God, we offer our lives to you, Lord Jesus. May we continue to live a life of worship, Lord God, araw-araw, bawat oras ng aming buhay. May we worship you, may we glorify you, and may we continue to sing of your goodness. Lord, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, aming dalangin na ito po'y aming matanggap ng buong puso at ito po'y magbago ng aming mga buhay, Lord God. Ang iyong mga salita ay buhay at ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Kaya po sa oras pa lamang po na ito, amin ang tinatanggap ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga salita sa aming mga puso at isipan. Lord God, may your words cleanse us, Lord Jesus. Lord, we praise you. We thank you for your love. We thank you, Lord God, for your everlasting grace, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyong kabanalan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kadakilaan. We praise you and we glorify you in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord God. Praise Jesus. Good morning po sa bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, good morning. Good morning. Ako'y masaya na katabi kita ngayon. Amen? Praise the Lord. Isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Tunay nga na napakasarap ang puri sumamba sa ating pong Panginoon. Lalo-lalo na kung sa mga panahon na marami po tayong pinagdadaanan sa buhay. At yun naman po ang katotohanan, walang exempted sa bawat isa sa atin. May mga pagsubok, may mga problemang dumarating. Yan ay kasama na sa ating pong paglago, sa ating pong pananampalataya, sa ating pong mga buhay. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pong mga panalangin dahil sa halos 2 buwan na ako po ay hindi nyo nakasama dahil nga po ang inyong pong pastor ay nagpunta po sa Thailand para po sa pag-organize ng mga gawain doon sa ginanap na 3 gabing healing crusade. Ganon din po yung 3 araw na seminar at yung mga outreaches na pinuntahan po ng bawat estudyante po ng Bible School, ng School of Acts. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pong mga panalangin dahil alam ko po, hindi po kayo tumigil na nanalangin. Ang unang himala po na amin pong naranasan sa lugar na iyon ay yung magandang panahon. Alam niyo po kung paano ilang beses na dinaanan ng bagyo ang ating pong bansa. Ganon din po ang mga karating bansa sa Thailand, kagaya po ng Vietnam, ng Myanmar. Alam niyo po, yung dumaan na bagyo po sa atin, pasalamat po tayo dahil walang gaanong nasawi, nawalan ng buhay. Sa Vietnam po, nung dumaan yung bagyo na nanggaling po sa atin, halos 400 ang namatay at marami pa ho hinahanap. At yun po dumaan din po sa bandang north part ng Myanmar at mas marami ho ang namatay doon. Halos umabot po ng 700 at marami pa ho ang hinahanap dahil natabunan po ng lupa dahil maraming gumuhong mga bundok
dahil doon sa flash flood na nangyari po. So, napakabuti ng ating pong Panginoon dahil ganoon din po maging yung mga local Thailander doon po sa lugar na aking pong pinuntahan, yung probinsya po ng Uday Thani. Taon-taon, ini-expect nila na mga ganoong mga panahon at ganoong buwan ay yung probinsya na yon ay nalulubog sa baha. At alam niyo ba ang himala ng ating pong Panginoon? Halos walang ulan po na bumagsak sa probinsyang iyon at walang bahang nangyari. Bagamat yung mga katabi po naming probinsya ay lubog po sa baha dahil yung mga parting north ng Thailand, kagaya po ng Chiang Rai, Chiang Mai hanggang pababa ay lubog po sa baha. Meron po mga probinsya doon na halos umabot 1 linggo, 2 linggo na lubog sa baha. So, doon pa lamang po ay makikita po natin yung pagkilos at paggalaw ng ating pong Panginoon at yun ay bunga ng ating pong sama-samang pananalangin. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, hindi po aksidente na kami po ay dinala sa lugar na iyon ng probinsya ng Uday Thani, Thailand. Dahil noong una, hindi po namin lubos maunawaan bakit doon kami pupunta at doon po ako mag-organize ng 3 gabing healing crusade, mga seminars at sa mga outreaches sa mga schools. Ay doon namin nalaman na yung lugar na yon ay tinatawag na hard ground. Ibig sabihin, isang lugar na napakahirap na ibahagi ang Ebanghelyo. Pero sa amin pong pag-aaral at pagsasaliksik, ang lugar ng Uday Thani, ang kauna-unahan na pinuntahan ng mga missionary at dumating yung panahon na ang mga mananampalataya sa lugar na iyon ay halos umabot po ng 100,000 believers sa lugar na iyon. Pero paglipas po ng maraming mga taon, alam niyo ho ba kung ilan na po ang mananampalataya sa probinsyang iyon? Wala pa ho 1,000 ang mananampalataya. So nakakalungkot isipin, from 100,000 halos wala ng 1,000 mananampalataya. At sa akin pong paglilibot, tuwing ako po ay naimbitahan na mag-preach sa mga churches doon sa lugar na ito, nakakalungkot na makita na ang lalaki ng mga church building pero wala pa hong 10 ang miyembro. At kadalasan po ng miyembro ay uugod-ugod na. Siguro po ang pinakabata ay baka mga 50 years old, pataas ang miyembro. At pati yung pastor ay senior citizen na. So halos wala kang makitang young people sa church. So nakakalungkot at nakakaiyak na makita yung ganong kalalagayan ng iglesia sa lugar na iyon. Nasabi ng mga ibang mga pastor na nakausap namin doon, umabot daw sa 85 churches sa buong probinsya ng Uday Thani. Alam niyo ho ba kung ilan na po ang nag-i-exist na church sa lugar na iyon? 18 ang buhay na iglesia. So, malungkot na pangyayari, merong problema na kailangang solusyonan. Kaya alam niyo po, kami ay naniniwala na yung pagpunta ng grupo sa lugar na iyon, yung pagkandak ng mga gawain, ay merong ginawang kakaiba ang ating pong Panginoon. At isa pong struggle ko sa lahat ng pinupuntahan ko pong pag-organize ng mission at ng healing crusade. First time sa buhay ko in 26 years na nakita ko ang mga pastor walang sigla at walang desire sa gawain.
So kung ang pastor ay walang sigla at walang desire sa gawain, don't expect na ang mga mananampalataya at ang mga miyembro ay ganito. Pasalamat po tayo. We have so much freedom to share the gospel. We are still young, we are still strong. Amen. Para ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag nating hayaan at huwag nating payagan na yung nangyayari sa lugar na yon ay mangyari sa ating pong bansa at mangyari sa ating pong probinsya at mangyari po sa ating pong bayan. Na tayo po na mga pinagbabala ng ating Panginoon, patuloy na nararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay at patuloy po nating nakikita at nararanasan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Huwag nating sayangin yung panahon. Now is the time that we need to be a blessing, to be an extension of God's love to other people. At higit sa lahat, huwag nating panghinayangan yung mga panahon na ating ilalaan sa gawain ng Panginoon para ibahagi ang Kanyang salita. Amen? Pasalamat po tayo. The church is growing. The church is alive. Ang ating pong iglesia ay masigla at patuloy na lalago at lalago lamang yan pag tayo ay kikilos at magiging kabahagi sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon at sa pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So praise God, sa oras na ito, ihanda po natin ang ating pong mga sarili at tayo po ay muling magsalo-salo sa salita ng ating pong Panginoon at ating pong pag-aaralan sa umagang ito yung nangyaring conversion ni Saulo at naging si Pablo o si Paulo. Amen? In Acts chapter 9, beginning verse 1 up to verse 20. At nais ko pong basahin po natin sa wikang Tagalog. Nasa Tagalog ba yan? Sige. At samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon dito po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 9, talatang 1 hanggang 20. At yan po ay naka-flash na po sa ating pong screen. Sabi po dito, patuloy pa rin ang pagbanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sinumang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man o babae. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan na nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan, nakarinig sila ng boses, pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus.
3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias o Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon na sa isang pangitain at sinabi ni Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang pangalan ay Saul. Nanalangin siya ngayon. At ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon ay pinako niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na Espiritu. Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya muli pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at muling lumakas. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga tagasunod ni Jesus. Panghuli, pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangalan niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Para po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang bawat tao o individual ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Amen? Naniniwala ba kayo? Na ang bawat isa po sa atin ay meron tayong kanya-kanyang kwento ng buhay. Amen? Iba-iba yung naging buhay po natin, naging karanasan po natin, at hindi pare-parehas kung paano tayo kinatagpo at kinausap ng ating pong Panginoon. Bakit kaya iba-iba ang kwento po natin? Para lalong makita na merong isang makapangyarihang Diyos. Amen? Na ang bawat buhay po natin ay kontrolado at hawak ng ating pong Panginoon. Pero sa bawat kwento na yan, ay may mga kwentong malulungkot at may mga kwentong magaganda. At kadalasan, yung mga kwento na yan, sa dulo niyan, merong pangit, pero merong magandang kinahinan na. Kagaya po tayo. Mga pangit yung buhay po natin. Yung buhay po natin hindi kaaya-aya sa paningin ng tao at higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Pero ang Diyos ay namabag sa bawat isa sa atin. Naranasan natin ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos. At alam po natin, sa ating po mga buhay, sa ating mga sarili, sa panahon na meron po tayo ngayon, sa kalalagayan at sa buhay na meron po tayo ngayon, merong ginagawa ang Diyos. Amen? Merong binabago ang Diyos. Amen? At hindi lamang po yun.
unti-unti tayong inaayos ng ating pong Panginoon. Alam naman po natin na ang pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay ay hindi lamang po minsanan, kundi yan po ay tuloy-tuloy. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi po sa iyong katabi, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. So sa umagang ito, nais ko pong pag-usapan po natin ang buhay po ni Saulo o ni Pablo. Gaya ng ating pong binasa po kanina. Kung paano kinatagpo ng Diyos ito si Saulo. Sino ba si Saulo bago siya naging Paul o naging Pablo? At bago siya naging tagapangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, higit sa lahat sa mga hindi. Amen? Una po nating dapat na maunawaan, ayon sa ating pong binasang talata, si Saulo ay dati siya po ay persecutor ng mga believers o tagasunod ni Kristo. Siya ang umuusig. Sino ba dito na bago tayo na born again at bago tayo nakakilala sa Diyos, bago tayo napasama sa praise the Lord, hallelujah, amen, ay dumating tayo sa punto ng ating mga buhay na nilalayat natin at inuusig natin yung mga naunang nakakilala sa ating pong Panginoon. Na minsan sinasabi po natin, naku, nababaliw na yan. Ano ang pinaggagawa niya? Ano yan? Pinatungan lang ng kamay. Natumba na. At pagka nagpuri sa Diyos, sumisigaw, pumapalakpak, tumatalon pa. At pag umaawit na mga awiting pagsamba, umiiyak pa. Di ba dumating tayo sa ganoong punto ng ating mga buhay na inuusig natin? Buti ganun lamang yung pag-uusig at pag-uutya na ating pong ginagawa. Pero itong si Saulo, iba yung kanyang klaseng paging mag-uusig ng mga mananampalataya. Amen? Siya po ay naging persecutor ng mga believers ng mga panahon na yun. At yung kanyang ginagawa, hindi lamang niya kinukutya, kundi kanyang hinuhuli ang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ang katotohanan nga, meron siyang authority o kasulatan na pinanghawakan para hulihin, ikulong, at pag matindi pa yung kanyang gagawin, papatayin niya pa yung mga mananampalataya. At ang katotohanan nga, bago siya kinatagpo ng ating pong Panginoon, siya ang naging dahilan para ang isang lingkod ng Diyos sa katauhan ni Esteban ay mamatay. Siya ang nagbigay ng go signal para batuhin si Esteban hanggang siya ay mamatay. Amen? So makikita po natin, no, siya ay naging persecutor, mang-uusig. Siya rin ay naging martyr. Yun, si Saulo. At hindi lamang po yun. Sabi po ng Biblia, he grew up as a Jewish Roman citizen. At ayon sa pag-aaral, makikita po natin sa Biblia, siya rin ay naging estudyante ng isang tanyag na guro o tagapagturo noong mga panahon na yon na ang kanyang pangalan ay si Gamaliel. Okay? So, ibig sabihin, hindi basta-basta
isang ordinaryong tao itong si Saulo. Not only he was a persecutor of the believers before, not only he is a Jewish Roman citizen, pero katotohanan, matalino itong si Saulo. Pero alam niyo po, kahit na ganito ang kalalagayan ni Pablo, nahabag pa rin ang Diyos sa kanya. Ang Diyos ay mayroong dakilang plano sa kanya. Kaya nga naranasan niya yung tinatawag na Damascus experience. At ano ang nangyari sa kanya doon sa kanyang paglalakbay nung siya ay nandoon sa daan ng Damascus? Sabi mo ng Biblia, he was blinded because of the light. Dahil sa isang liwanag na napakatitindi na tumama sa kanya, at yun ang naging dahilan para siya ay mabulag at mahulog doon sa kanyang sinasakyang kabayo. No? At dahil sa pangyayaring iyon, narinig niya ang isang tinig mula sa kalangitan. Isang tinig na sabi po ng Biblia, maging ang kanyang mga kasama sa kanyang paglalakbay ay nagulat at nagtaka dahil meron silang tinig na narinig pero wala silang nakikitang tao. Amen? At ano ang tinig na narinig ni Saulo nung siya ay nahulog sa kanyang sinasakyang kabayo? At hindi na siya makakita. At hindi na siya makatayo. At ito yung tinig na kanyang narinig. Sabi ganon, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At tumugon itong si Saulo, who are you, Lord, that I am persecuting? Sino ba kayo, Panginoon, na aking inuusig? So, ibig sabihin, makikita po natin dito, walang pagkakilala itong si Saulo. Hindi niya kilala ang ating Panginoong Hesus. Kasi ang isang taong mananampalataya at believers ni Jesus at followers ni Jesus, kilala nila ang tinig ng Diyos. Amen? Ano ang sabi po ng Biblia? My sheep listen to my voice. Ang tupa daw ng ating Panginoon ay nakikinig sa tinig ng pastor. At nakikilala nila ang tinig ng kanilang pastor. A sheep not only listen to the voice of the shepherd, but he recognized the voice of the shepherd. So tayo rin, ganun din po tayo. Alam na alam natin kung ang Diyos ay nangungusap at nagsasalita sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng ating pananalangin, sa panahon na meron tayong dinaranas na pagsubok at problema sa ating mga buhay, because we are the sheep of God. We recognize the voice of our shepherd. Walang iba ang tinig ng ating Panginoon. Pero si Pablo, dahil hindi siya believers ni Jesus, hindi siya tawag ng tagasunod ng ating pong Panginoon, bagkus he is the persecutor of those who are in the way. Hindi niya kilala ang tinig ng ating pong Panginoon. That's why, when he heard that voice, Saul, Saul, why are you persecuting me? He answered straight away. Said, who are you, Lord, that I am persecuting?
And God answered him, I am Jesus, whom you are persecuting. Ako si Jesus na iyong inuusig. And to cut the story short, siya po ay inutusan ng ating Panginoon na pumunta, tumuloy, papunta sa Damascus at tutuloy sa bahay ni Judas at doon ay pupuntahan siya ng isang mananampalataya at isang lingkod ng Diyos para patungan ng kamay at muli siyang makakita at higit sa lahat mabautismuhan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, para lalong maganap at may sakatuparan yung kanyang experience doon sa Damascus, higit sa lahat, pag naranasan na niya yung pagkilos at pagpuspos ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun din po sa buhay po natin. Hindi sapat na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi sapat na binabasa mo ang salita ng Diyos at ikaw ay nananalangin. Magkakaroon lamang ng kaganapan yung buhay natin bilang tagusunod at followers ni Jesus at mai-enjoy po natin yung buhay natin bilang isang mananampalataya pag naranasan na natin yung pagpupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tignan niyo po, ibang-iba yung mananampalataya na puspos ng Holy Spirit. Amen? Na kahit may problema, nakakangiti pa rin. Amen? Na kahit inaaway na ng asawa, marunong nang magpigil ng sarili. Amen? Pero yung mga tao hindi puspos ng banal na Espiritu ng Diyos without the fruit of the Holy Spirit in their lives, madaling mag-react, madaling mag-retaliate. Amen? Madaling mainis, madaling sumimangot, madaling tumiklop, madaling sumuko, hindi marunong makapagpatawad. Pero pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos at tataloy sa iyo yung bunga ng banal na Espiritu, maniwala kapatid, magmamanifest sa iyong buhay yung pag-ibig, yung pagpapatawad, yung kahinahunan, pagpipigil sa sarili, lahat ng maayos at magandang bagay, iyan ay makikita sa iyong buhay. Amen? At sino ang inutusan ng Diyos para puntahan itong si Saulo sa bahay ni Judas? Para patungan ng kamay at para siya'y muling makikita. Sabi ng ating pong binasang talata, ang kanyang inutusan at sa kanyang pananalangin noong oras na yon, nagkaroon siya ng vision. At doon sa kanyang vision, siya inuutusan ng Diyos para puntahan niya itong si Saulo sa bahay ni Judas. Sino ang taong ito? Si Ananias. Sino ba si Ananias? Hindi siya lamang ay tawag mo palakad-lakad dyan sa kalye o makikita mo nakikipagkumpulan sa mga marites. Si Ananias ay isang mananampalataya, isang believers, followers of Jesus, isang lingkod ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay tagusunod ni Kristo. You are a believer of Christ. At ikaw rin ay lingkod ng Diyos. Kagaya ni Ananias. Amen? So, nung marinig at makita ni Ananias itong pangita
ito sa kanyang pananalangin, bagamat merong pananalita si Ananias sa ating pong Panginoon. Sabi niya, Panginoon, palita ko ang taong yan, ang siyang umuusig at pinapahirapan ang mga mananampalataya. At ang katotohanan, meron nga siyang daladala na sulat mula sa hari para gawin ang kanyang pag-uusig, paghuhuli, at pagpapakulong sa mga mananampalataya. Diba? Minsan para tayo rin si Ananias minsan. Na bago tayo sumunod sa pinapagawa ng ating pong Panginoon, minsan meron tayong sinasabi. Minsan nakikipag-bargain tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Pero maganda, bagamat yun yung sinasabi ni Ananias, siya pa rin ay sumunod. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, pag inutusan ka ng Diyos at may pinapagawa ang Diyos, sumunod ka. Amen? Tingnan niyo po si Ananias ay isang mananampalataya. He heard the voice of God through vision nung siya ay nananalangin. At sinabihan siya na siya ay pumunta sa bahay ni Judas, patungan ng kamay itong si Saulo para muli makakita. Dahil ang sabi ng Diyos nung sinasabi ng Panginoon, di ba? Siya nga yung nagpapersecute sa mananampalataya eh. Anong sabi ng Diyos? Siya ay aking pinili. Siya ay aking tinawag para maglingkod. At para maranasan niya ang hirap ng kanyang pagsusunod, at tinawag ko siya hindi para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil. Kasi ang tinawag ng Panginoon ng mga panahon na yon para ipangaral ang Ebanghelyo, abutin ang mga tao, lalo-lalo na ang mga Hudyo, ay sila Pedro. Yung mga naunang mga disipulo ni Jesus. Pero sa panahon ni Pablo o ni Saulo, siya ay tinawag ng Diyos para sa mga Hintil. So tingnan po natin. When God calls Ananias and He spoke to him, and God instructed him what to do, ano ang response ni Ananias? Ito yung word na binitiwan ni Ananias. Sabi ni Ananias, "Here I am, Lord." Hindi siya tumahimik, kundi sumagot siya, sabi niya, "Here I am, Lord." Hindi lamang niya sinabi, "Here I am, Lord." Pero napakaganda yung naging attitude po na Ananias. Isang attitude na dapat ay may sa pamuhay din natin. Isang attitude ng isang tinawag at inuutusan ng Diyos na maging extension ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos para sa iba. Ano yung kanya naging attitude na pwede nating matutunan? He is ready to obey. He is ready to obey. Handa siyang sumunod. Whatever the cost. Hindi niya tinitignan kung anong hirap ang kanyang pagdaraanan. Hindi niya na iniisip kung ano yung kanyang iiwanan. Ano yung sakripisyong dapat niyang gawin. Ananias, he has this kind of attitude. He is ready to obey. Pangalawa, he has no excuses.
Panginoon, wala akong pera wala akong pamasahe. Panginoon, wala akong oras Ang katotohanan nga, kulang pa yung oras ko sa maghapon sa gawaing bahay. Panginoon, ang priority ko ngayon ay ang aking pamilya. Hindi sinabi yun ni Ananias. Bagamat nakakatakot dahil sa nababalitaan niya na pag-uugali at ginagawa ni Saulo. He has no excuses. Kaya ang sabi niya, Lord, here I am. At ito pa maganda. He knows how to follow instruction. At ang kanyang ginawa, hindi lamang siya nag-obey, pumunta sa bahay ni Judas, kundi kung ano ang instruction sa kanya ng Diyos, patungan mo ng kamay itong si Saulo, yun ang kanyang ginawa. Pinatungan niya ng kamay at ipinanalangin itong si Saulo. At yun nga nangyari, napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos itong si Saulo. Pero bago nangyari yun, sabi po ng Biblia, biglang merong nahulog na parang kaliskis ng isda sa mga mata ni Saulo at doon sa pangyayari yun, siya'y muling nakakita. Amen? So, ang gagamitin ng Diyos sa mga unbelievers ay yung mga nakakilala na sa Panginoon. Dahil meron pong sabi ang banal na kasulatan, hindi pwedeng mag-akay ang bulag sa kanyang kapwa bulag. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng mag-akay ang unbeliever sa isang unbeliever patungo sa ating Panginoon. Ang pwede lamang mag-akay sa isang unbeliever ay yung isang individual na nakakilala na sa Panginoon, meron ng karanasan sa ating Panginoon, at meron ng desire na maglingkod sa ating Panginoon. At sino ang mga tao yun? Kayo. Tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw yun. Ikaw si Ananias. Amen? God can use someone for the salvation of others. Ganoon ang ating pong Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit tayo ay kinatagpo ng Diyos. Alam niyo po, kung lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang born-again churches sa likap, dadami ang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo dito sa bayan ng likap. At itong mga pastor na ito at itong mga churches na ito may iwasan ng awayan, selosan, inggitan, kompetisyon. Alam niyo kapatid, pag tayo nagsama-sama na mga tinaguriang followers of Jesus, called by God, sanctified by God, inanoint ng ating pong Panginoon, tayo po ay pwedeng gamitin ng Diyos para magligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. So God can use someone for the salvation of others. That's why we need to be ready to be an instrument to share the gospel of salvation. Why we need to share the gospel of salvation? Why it's so important that we need to share the gospel of salvation? In Romans chapter 10, verse 12 to 15. Alam niyo po, without the sharing, without the preaching of the gospel of salvation, hindi nila makikilala ang ating pong Panginoon. In Romans chapter 10, verse 12 to 15, sabi dito, for there is no difference between Jew and the Gentiles. The same Lord
and richly bless all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sino raw ang maliligtas? Yaong mga taong tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Those who call in the name of our Lord. How then? Paano sila darating sa ganong kalalagayan na sila itatawag sa Diyos at ipagsisigawan ang pangalan ng ating pong Panginoon? Sabi, how then can they call on the one they have not believed in? Paano sila tatawag sa isang Diyos na hindi nila pinaniniwalaan? That's why you and me, all of us, we have the responsibility. And that's and how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano raw sila maniniwala sa isang Diyos na hindi pa nila naririnig? Dahil walang nagsabi sa kanila. Dahil walang nagturo sa kanila. Walang nagbahagi sa kanila ng Ebanghelyo. And how they hear without someone preaching to them. Kaya nga, super blessed yung bawat pamilya na hindi lamang si tatay ang nakakilala sa Panginoon, kundi pati ang kanyang abay, pati ang kanyang mga anak, pati ang kanyang mga apo, pati ang kanyang mga manugang. How blessed they are! Bakit? Kasi merong nauna sa kanila na binahaginan ng salita ng Diyos at nung nakilala nila ang katotohanan, ibinahagi nila sa membro ng kanilang pamilya. Kaya nga meron tayong mga life groups na kinakandak sa bawat komunidad, sa bawat bahay, para yung ibang mga tao na nandoon ay marinig ang mabuting balita. Kaya nga tayo pumupunta sa mga schools. Diba? Lalo-lalo na next week yata magsisimula na yung campus ministry po natin. Meron na naman tayo doon sa Santa Maria National High School. Meron tayo dito sa Licab Central School. Meron tayo dito sa Saint. Meron tayo sa Sai. At meron din tayo sa Ablan. At meron din tayo sa Linao. So bakit natin ginagawa ang mga bagay nito? Bakit kayo mag-i-involve? Bakit kayo maglalaan ng inyong panahon at oras? Ng inyong resources? Because we want to share the gospel to them. So that one day, they will believe on the Lord at sila rin ay tatawag ng Panginoon, Panginoon sa Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. And then, sabi dito in verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? Amen? Kaya nga yung mga nag-commit na mga coaches po natin, napapasukin ang bawat classroom ng bawat schools. Kapatid, hindi lamang kayo pinili, kundi kayo ay isinesend ng iglesia ito, ng inyong pastor, kundi higit sa lahat ng ating pong Panginoon. Amen? As it is written, how beautiful, makinig, how beautiful are the feet of those who bring good news.
Hallelujah! So, ito po ang challenge ko po sa bawat isa. Kung ito ang katotohanan na sinasabi ng Romans chapter 10 verse 12 to 15. So, we need someone to share the gospel. At sino yung someone na ito? Sino itong somebody na ito? Ikaw. We need somebody or someone to share the gospel and be ready to respond to the call of God in your lives. Amen? Matuto po tayo maging handa at magkatubili, tumugon sa panawagan ng Diyos sa ating pong mga buhay to share the gospel. Romans chapter 1 verse 16. Sabi po dito po, I am not ashamed of the gospel. Hindi niya raw ikinakahiya ang ebanghelyo, sabi ni Pablo. Why, Paul said, for I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Amen? Pastor, parang walang nangyayari. Pag nangaral ako, pumasok dito, lumabas sa kabila, ayos lang yun. Huwag kang titigil. Continue to share the gospel. Hanggat sila ay maniniwala. Huwag na tayo lalayo. Nung tayo may pinahaginan ng gospel, ng ebanghelyo, agad-agad ba? Hindi naman Yung iba na tahimik ka lang, akala mo nakikinig Gano'n ka ba pagkatapos ng gawain puro naman pambubo na ginagawa ng tutulong. Diba? Diba, ilang beses na natin napakinggan ini-ignore lang natin balik ulit tayo sa dati nating mga buhay. Pero habang paulit-ulit na ibinabahagi ang salita ng Diyos, tumutubo yung pananampalataya sa ating pong mga buhay. Because faith cometh by hearing of the Word of God. Ang pananampalataya hindi lalago sa isang beses mo lamang na pakikinig ng salita ng Diyos, kundi sa bawat pakikinig mo, pagtanggap mo ng salita ng Diyos, doon tumitibay, tumatatag, lumalaki ang iyong pananampalataya. At doon, lalo mong nakikilala ng lubusan ng Diyos, at dahil nakikilala mo ng lubusan ng ating Panginoon, doon mo lalo na ilalagak ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Amen? Sabi niya po, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Alam niyo po, bago po ako magtapos, dahil may communion po tayo ngayon, merong kwento ng isang tao. Ang tao ito ay pinanganak siya noong November 7, 1918. Nakala, no? Pero kailan lamang po siya namatay? Siya ay pinanganak sa North Carolina, USA. Siya ay pinanganak sa isang pamilya na mayroong pagkakilala sa ating pong Panginoon. Pero ang tao ito ay nagmula sa pamilya na mahirap. Ang kanyang mga magulang ay mga simpleng magsasaka lamang doon sa North Carolina. Dahil sa mahirap ang buhay, matinding sakripisyo ang kanilang ginawa, at ang kanilang tanging puhunan para sila ay magtagumpay at maging matibay sa pagsubok ng buhay na kanilang kinakaharap noong mga panahon na yon, ay sa pamamagitan lamang ng pananalangin
at pinanghahawakan nila ang salita ng Diyos. Pero dumating ang panahon, lumaki ang batang ito. At nung siya ay nag-edad ng 16 anyos, siya ay nagdesisyon na tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Na sa kanyang kabataan ay kanyang tatalikuran ang isang buhay ng isang kabataan. Hindi na niya na-enjoy ang buhay niya bilang isang kabataan dahil nung siya nag-edad 16 anyos, nagdesisyon siya na mag-full-time sa ministry at tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. At paglipas ng panahon, siya ay ginamit ng ating Panginoon. Hanggang siya ay nagkakandak ng mga evangelistic crusade, evangelistic rally, mula sa silong ng mga tent hanggang siya ay dinala ng Diyos sa mga auditorium, hanggang siya ay dinala ng Diyos sa mga football field. At alam niyo po, siya ay ginamit ng ating Panginoon ng napakatindi. At ayon sa pag-aaral, sa kanyang mga ginawang mga evangelistic event, milyon-milyon na kaluluwa ang kanyang nadala sa paanan ng ating pong Panginoon. At alam niyo ba kung sino ang batang ito? Ang batang ito na hanggang ngayon ay kinikilala at hindi makakalimutan ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay si Billy Graham. Ginamit ng gusto ng Diyos. Maraming kaluluwa, milyon-milyong kaluluwa ang naidala niya sa paanan ng ating Panginoon. Nagkaroon ng kaligtasan dahil siya'y tumugon sa isang panawagan. Amen? Hindi niya inisip, hindi ko na mai-enjoy ang buhay ng isang kabataan. Pero para sa kanya, kailangan niyang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon na ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. God can use anybody as long you will respond to the call. Ulitin ko, God can use anybody as long you will respond to the call. Not only you are willing to respond to the call, but willing to be an instrument of His love to others. Tuwing tayo ay umaabot ng mga tao, hindi lamang yung ebanghelyo ang dala-dala natin, kundi yung pag-ibig na nararanasan natin mula sa ating Panginoon. Kagaya ni Pablo o kagaya ni Saulo, from a persecutor of the believers to a powerful preacher and servant of God to the Gentiles. Mga kapatid, merong challenge ang Diyos at ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isaiah chapter 6 verse 8. Ito yung iyak na meron ito si Propeta Isaías. Nung lagi niyang naririnig ang tinig ng Diyos, at ito ang kanyang sigaw, at ito ang kanyang mga sinabi. I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go before us? And I said, Isaiah said, here am I, send me. The word of the Lord is so clear to each and every one of us this morning. The same word that Isaiah heard and received from the Lord. Whom shall I send? And who will go for us? Sa
Sa lahat ng nandito, this is the word of God for us. Whom shall I send? Do you like Isaiah? When he heard the voice of the Lord and the call of the Lord, he said, "Here I am! Send me, Lord! Here I am! Send me, Lord!" Tayo po'y tumayo sa oras na ito. Habang ninanamnam po natin ang salitang ito, the word of the Lord, whom shall I send? Sino ang mangunguna? Sino ang tutugon? Sino ang hahayo? Sino ang magbabahagi ng salita ng Diyos? Sino ang aabot sa mga napapahamak? Sino ang mananalangin sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos? Kagaya ba tayo ni Isaías sa umagang ito? O ni Ananias na sasabihin, "Here I am, Lord! Here I am, Lord! Send me!" It's a matter of one big decision. Hindi sapat na narinig ko. Hindi sapat na naantig ang iyong damdamin. Kundi, ang kaganapan ng lahat ay yung magdidesisyon ka at sasabihin mo, "Narito ako, Panginoon. Ihayo mo ako. Narito ako, Panginoon. Ihayo mo ako." O purihin ka, Panginoon, sa umaga nito. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapat. Salamat po, Ama, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ni Jacob, ni Abraham, at ni Isaac, o maging ni David. At Ikaw rin ang Diyos ng mga naunang disipulo mo. Salamat po, Ama, dahil dumating ang panahon sa kanilang mga buhay na narinig nila ang iyong tinig, na iyong sinabi, "Whom shall I send?" At sila'y tumugon, at sila'y tumaliban. Iniwanan ang lahat, hindi alintanang sasabihin ng iba. No excuses, but willing to obey, and willing to follow, and willing to be a carrier of the gospel of salvation to others. Ama, sa umaga nito, O Diyos, kilala mo kami, alam mo ang laman ng aming puso. Hayaan mo po, Panginoon, na sa umaga ito, O Diyos, Lord, muli kami ay magkukumit at gagawa ng isang desisyon sa aming pong mga buhay. Nasasabihin namin, Panginoon, hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa iyong harapan at sa iyong pangalan. Lord, send us. Here we are, Lord, send us. Salamat po, Panginoon, dahil muli kang nag-usap sa amin. At muli mong ipinaunawa sa amin, O Diyos, kung bakit kami naligtas at kung bakit po kami, O Diyos, hanggang ngayon ay buhay. Because we have the calling. Meron kang gagawin sa aming pong mga buhay. Ama, sa oras na ito, O Diyos, aking dalangin, Panginoon, ng bawat isa, bawat coaches na nag-commit, Panginoon,
na sila'y maglalaan ng kanilang buhay, ng kanilang oras, ng kanilang resources, ng kanilang talent, Panginoon, para abutin ang napakaraming mga estudyante sa bawat paaralan. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko, Diyos, kung paano mo inutusan si Ananias, na hindi mo lamang siya inutusan, kundi in-empower mo siya, Panginoon, upang sa ganun, Diyos, sa bawat pagbukha ng mga labi ng iyong mga anak, anuman ang kanilang bigkasin na mga salita mo, Panginoon, ito'y magbibigay, O God, ng pagbubukas ng pintuan ng mga puso ng bawat estudyante, upang sa ganon, Panginoon, Lord, ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay ay kanilang maranasan. Sa tuwing ipapatong ng bawat isa ang kanilang mga kamay, sa bawat bata, sa bawat estudyante, o sino mang tao, Panginoon, ang kanilang makasalamuha at mapatungan ng kanilang kamay, Lord, tagtaloy ang iyong kapangyarihan, mapupuspos ng banal na Espiritu mo, Panginoon, at ang kanilang buhay ay mababago. Salamat po, Diyos. At sa oras na ito, Ama, minsan pa, ang bawat isang nandito, Diyos, patuloy na gamitin mo ang bawat isa. Continue to anoint each and every one of us. Empower us, O God, with your anointing, with your power, with your grace, with your wisdom, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, na tunay ka, O Diyos, we are not only a believer of Jesus, we are not only a follower of Jesus, but we are your instrument for the advancing of your kingdom, not only in Likha, but also in other parts of our nation, O God, even in other parts of this world. Lord, salamat po. Lord, I pray that you will continue to empower your people. In Jesus' name, Lord, I pray. Let your Holy Spirit, O God, Lord, flow like a mighty river upon their lives, Lord. Lord, sa mga nanghihirap, palakasin mo. Sa mga nawawalan ng pag-asa, iparanas mo muli na ikaw ang kanilang pag-asa. Sa mga merong sakit at karamdaman na nandito maging sa aming mga kapatiran na nasa kanilang tahanan ng Diyos na nanonood ng aming online, in the name of Jesus, Lord, I pray that you will stretch forth your hand upon them, Lord, na mula ulo ng talampakan, ipagdawin mo, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga pisikal na pangatawan at aking sinisira at winawasak ang anumang sakit at karamdaman, internal organs, at bawat parte ng kanilang katawan. Lord, I command all the sickness and diseases to go in Jesus' name. Be removed in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. At sa oras din ito po, Panginoon, sa mga nangangailangan ng mga pinansyal, alam namin, O Diyos, na alam mo ang kanilang kalalagayan. Ikaw ang kanilang Jehovah Jireh, their provider. Ikaw ang kanilang El Shaddai, the God who is more than enough. So, Father, in Jesus' name I pray, open heaven for your people. Pour out your blessing and provision upon their lives, Lord, in the name of Jesus. At sa oras din ito, Ama, patuloy na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain mo ang bawat miyembro ng aming pong pamilya. At dalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na hindi nakadalo sa umagang ito. Nasaan man sila, Panginoon. Lord, patuloy mo silang katapuin. Patuloy mo silang ingatan. At patuloy, Panginoon, na iparanas mo ang iyong dakilang pag-ibig sa kanilang pong mga buhay. Kaya, Ama, minsan pa sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat may magsabi na, Amen and Amen. Para pakapun natin ang ating Panginoon.